So, nako, mga sangkay, malaking project po ito ngayon ng pamahalaan na dapat po nating malaman, pag-usapan po natin, mga sangkay, at alamin po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.39 million subscribers na dito sa YouTube. So, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page at shoutout po nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Alright guys, ito pag-usapan po natin, alamin po natin itong napakalaking proyekto ngayon ng pamahalaan pagdating po sa digital infrastructure. Marami po kasi ang hindi nakakaalam tungkol po dito. No? At magugulat po kayo mga sangkay sa isa pong revelasyon tungkol po dito. Alamin po natin mga sangkay, ayon po dito, ito pong National Fiber Backbone Project. Ang phase 1 daw po neto ay kompleto na. So ano nga ba ang meron dito mga sangkay? Yan po ang ating tingnan sa balitang ito. Backbone Project ng pamahalaan, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Renato Paraiso, ang tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Asek Paraiso, magandang tanghali po sa inyo at Happy New Year. Happy New Year po. Magandang tanghali sa inyong mga tagapanood, tagapaginig. Lalong-lalo na sa inyo, binibining niya. Happy New Year po. Happy New Year. Asek, hingi lang po kami ng update dito sa Phase 1 nitong National Fiber Backbone Project ng pamahalaan. Nasaan na po ito sa ngayon? Well, na-complete na ho natin yung Phase 1 ng ating National Fiber Backbone. It is 1,245 kilometers. Para po sa inyong kaalaman, first time po ito na ganitong klaseng proyekto ng ating pamahalaan mga sangkay. At ito po ay malaking tulong sa sambayan ng Pilipino mga sangkay. No, talagang pataas ng technology natin, kailangan po natin makasabay. So eto, pakinggan po natin mabuti kung ano nga ba itong National Fiber Backbone Project na ayon po dito, ang Phase 1 ay kompleto na. Of infrastructures stretching from Loag, Ilocos Norte, down here po, dito sa opisina natin sa Roses. So, this year naman po, inaasahan natin na makukompleto na rin natin yung Phase 2 and 3 kasi na-procure na ho yan next year for implementation na po. Okay. Congratulations ha. Galing ako po dyan sa Lawag eh. Uh, Oo. Para sa ating mga kababayan, ano po ba ang pangunahing layunin nitong National Fiber Backbone Project para sa isang ordinaryong mamamayan? Ano po, paano niyo po ito i-explain sa kanila? Ano po ba ito? Well, ang National Fiber Backbone, gaya nung binabanggit ho natin kanina, is ito parang yung spine, yung backbone ho natin, na dito ho kukonekta yung mga submarine cables ng iba't ibang bansa para magbigay ng spectrum sa atin. So ganyan kalupit ang project na ito mga sangkay. So ang plano ho sana namin sa pamahalaan, sa DICT, sa pangunguna ho ni Secretary Ivan Uy, makumpleto natin na yung connectivity natin from the north, farthest north to the last province in the south po. So dito ho kukonekta yung mga middle and last mile so ng gobyerno para makapaghatid naman ho tayo ng lalo na doon sa National Fiber Backbone natin, makapaghatid tayo ng mga serbisyo sa ating mga lokal na pamahalaan, national government units, at para naman ho makapag-provide tayo ng connectivity doon sa tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas. Para ho, gaya na sinabi ng ating mahal na Pangulo, walang maiiwan sa digital divide. Ayan, so ito yung sinasabi niyang, kumbaga, Digital Philippines na gusto niyang mangyari sa ating bansa. Ilang phases po ba meron ang National Fiber Backbone Project? Sabi niyo, tapos na ang Phase 1 or patapos na? At nasa phase na po tayo sa ngayon? Tama po. Meron ho 6 phases ang ating National Fiber Backbone Plan na parte ho ng mas malawak na broadband ng masa na plano ho ng ating pamahalaan. Meron ho itong 6 phases. Ang Phase 1 ho, kompleto na, Ma'am Ninya. Ang Phase 2 and 3, nasabay nating pre-procure, i-procure na, i-implement na, at hopefully matapos by March or April of this year. Ang Phase 4 and 5, dahil po sa tulong ng World Bank, meron ho tayong $288 million loan na binigay ho ng ating mga kaibigan sa World Bank para Grabe. naman makumpleto ang Phase 4 and 5.
And finally, phase 6, para naman matay up lahat ng connectivity natin, is para naman makumpleto yung regions ng Region 1, 3, 4B, and lalong-lalo na ang PARM. Okay. So talagang inuna nyo muna talaga Luzon, then Visayas, and then Mindanao. Pababa. Pababa, oo. Kasi nandito yung main. Ganun ba? Kung bakit inauna ang mga mas malapit sa Quezon City? Well, that's one, Ma'am Nina. Pero yung mas mahalagang intindihin natin, yung mga kable na galing na magbibigay ng spectrum sa atin, halimbawa, yung Meta Fiber na galing ng Los Angeles, nag-landing dito sa Aurora, Quezon. So, tinawid ho namin ito sa pamamagitan ng Luzon bypass na infrastructure natin para ho doon papasok yung spectrum na Grabe ang lupit ng project na to, mga sangkay. magamit natin sa ating pamahalaan, Ma'am Nina. Okay. At kung matapos at makompleto po ang mga phases ng proyektong ito, ano po magiging impact po nito? Hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi maging sa ating pamahalaan. Mas mabilis, mas secure, mas reliable internet connectivity ho para sa Yun. ating pamahalaan, para ma-deliver natin ang basic services ho natin sa ating mga So, kapag natapos po ang project na to, mga sangkay, hindi na po pipitsugin yung internet na mayroon sa Pilipinas. Mas magiging mabilis po ang internet sa ating bansa. mamamayan. Pagdating naman ho doon sa mga geographically isolated areas ho natin, magkakaroon ho sila ng access sa frontline services of government. Ayun. At lalong-lalo na sa sektor ng edukasyon. Kasi ho, yung mga SUCs natin, party ho to nung party do sa tinatawag natin na GovNet, na nagbibigay tayo ng libreng internet sa SUCs, sa LGU, sa national government, para naman ho mas mapabaut natin yung mga serbisyo natin sa ating mga mamamayan. Importante talaga yan. Kailangan mo ng connectivity, lalo na kung estudyante ka. Tama, Ma'am Nina. Kasi baliwala ho yung ginagawa namin dito. For example, ho, doon sa e-gov natin, ini-integrate natin, pinapadali natin, pinapabilis natin ang serbisyo ng ating pamahalaan towards digitalization. Kung wala naman hong access sa mga mamamayan, wala silang connectivity, hindi rin ho nila maaabot ang serbisyo ng gobyerno. So, sa madaling sabi, mga sangkay, dadami po yung mga libreng internet pampubliko, no, dahil po dito sa National Fiber Backbone Project. So, hindi lamang po sobrang bibilis ng internet, mga sangkay, mas matutulungan pa po yung sambayan ng Pilipino. Magiging, kasi ngayon marami pong project na free internet, di ba? Sa iba't ibang dako. Kahit dito po sa amin may ganon. Pero mga sangkay, this time, ibang-iba na po ito. Mas magiging advanced po ang internet po natin, mga sangkay. Kasama po dito yung parang free wifi, let's say, sa mga SUCs. Tama po, Ma'am Nina. Free wifi sa mga SUCs para magamit ng ating mga estudyante. When it comes to their e-learning, kasama rin ho dito yung doon sa mga town halls para makagamit ho ng mga internet, yung mga kababayan natin. Pero nire-restrict namin na hindi naman siya Kasi mamaya, pang-entertainment. imbis na nagtatrabaho yung nasa LGU, nanunood na pala ng ng Bagong Pilipinas. Pwede naman kasi 12 to 1. Tama ho. So, restricted siya pagdating even sa SUCs. Oo. So, Medyo may hindi siya yung restriction. talagang free talaga. Oo. Talagang tinutuunan natin ng pansin yung edukasyon at ang serbisyo ng ating pamahalaan po. Okay, paano naman po makikinabang yung mga local businesses po natin sa proyektong ito? At anong sektor po ang inaasahang mas makikinabang pa dito? Bukod sa mga na-mention na natin. Yung mga local businesses ho, dahil mas nagkakaroon ng digitalization, mas madali ho yung pagpo-process ng mga government requirements ho nila. Pagdating naman sa larangan ng turismo, mas mapopromote nila kasi better, reliable connectivity equates to more tourism opportunities at Correct. lalo na yung pag-imbitado sa mga investors natin kasi makikita nila na dalawa ho ang kailangan tugunan natin pagdating sa mga investors, connectivity and power. At least yung isa na tugunan na natin, yung connectivity ho natin. And the sector that talagang tinatarget ho natin na makikinabang ho talaga nito ay ating mga estudyante at ating mga mamamayan na nasa liblib ng mga lugar na hindi nakaka-access ng internet. So yun ho talaga yung gusto nating maabot at mabigyan ng libreng internet, Ma'am Nina. Okay, so ang tanong rin ng lahat, magkakaroon po ba ng impact ito o pagbabago sa presyo at kalidad ng internet? Yun. Matapos ito, magmamahal ba siya o mas magiging mura? Inaasahan
inaasahan namin, ito naman ang ng aspirations po ng DICT, na since mapapababa yung pinoprocure ng ating pamahalaan dito sa ating mga local internet providers, dahil sagot na ng DICT yung libreng internet ng pamahalaan, magkakaroon more spectrum, more bandwidth na maibibigay itong mga tinatawag ko natin, yung mga internet providers natin, na para do sa ating mga pribadong mga mamamayan na nag-a-avail sa kanila. So inaasahan namin mas better yung connectivity, mas gaganda yung kalidad ng internet. At inaasahan namin dahil do sa National Fiber Backbone, hindi na nila kailangan masyadong maraming capital outlay do sa pag-connect sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mapapababa naman yung presyo ng ating internet po. Oh, yan po. Yun, mga sangkay, yan po yung isa sa malaking balita ngayon dahil po dito sa National Fiber Backbone Project. Bababa po ang presyo ng internet, mga sangkay. Kasi, di ba, kapansin-pansin ngayon, binuburaot po tayo ng mga internet provider. Di ba, marami po sa mga, kahit po yung mga local internet provider, mga sangkay, ang taas po ng singilan, tapos ang bagal po ng internet. So this time, mga sangkay, mapapababa po ang presyo o binabayaran po natin sa internet monthly. Po, sana ay maging totoo yung mga internet providers po natin. Because of this, na tumulong na rin kayo at nag-provide na kayo nung sabi nyo nga, kumbaga, yung backbone. Oo. So, dapat mas magmura ang internet sa mga darating na taon. Dapat. Ang problema dyan, mga sangkay, kapag binuraot na naman po tayo nitong mga negosyante ng internet, mga sangkay, tapos kahit po matapos itong National Fiber Backbone Project, hindi pa rin po sila magbaba ng presyo ng kanilang mga internet. Ay, naku po, yan po ang problema, mga sangkay. Pero, ito na nga po, ang good news dito ay gaganda na po ang serbisyo ng internet sa Pilipinas. Kumbaga, makakasabay na po tayo sa kung ano man ang internet na mayroon ng ibang bansa. Kasi masyado po silang advanced kaysa sa atin Masyado nga po tayong naghahabol. Late po tayo, maging po sa lago ng teknolohiya. Medyo late po tayo, mga sanggay. But this time, kahit papaano, makakasabay na po tayo. At ito po ay pinaglaanan ng malaking pondo. Itong napakalaking proyekto, ito matatawag po natin na isa sa mga giant project ng ating pamahalaan. Grabe po yan. Tinawid pa po yan sa karagatan. Kinonekta po papunta sa Pilipinas. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa napakalaking proyekto ng pamahalaan? Kayo ba ay nagulat, mga sangkay, na may ganito palang klaseng project? Kahit ako, nagulat din. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.